Finally, makikita na natin ngayon ang tunay na itsura ni Yuji Itadori after 69 years. Dahil dito sa chapter na ito, aalisin niya na ang kanyang hood. Dito din natin makikita ang interaction sa gitna nilang dalawa ni Nobara Kugisaki dahil nag-meet ulit ang dalawa para magsagawa ng countermeasures ng plano para pigilan ang mga susunod na mga mabubuhay na curses sa pamamagitan ng isang napakatinding plano na pwedeng mag-lead sa isang sequel. Ang pag-create ng sarili nilang barrier tulad ni Master Tengen at ang paghahanap ng mga heavily restricted na mga individuals. Dito din ay makikita natin kilalanin ng buong mundo si Gojo Satoru na tinatawag nilang isang demon dahil nga sa napakalakas nito na ayon sa isang balita, muling nag-reappear si Gojo sa Tokyo. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa JJK Modulo Chapter 25 Spoilers. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Pinakaunang parte ng chapter guys, nagbalik si Yuji at nagpakita siyang muli dito kay Nobara. Habang sinasabi na sinagot naman siya ni Nobara habang sinasabi na napakatagal daw niyang nawala. Napakatagal niyang naglaho at ngayon magbabalik siya habang sumasabi lamang ng Of course, humingi naman dito ng tawad si Yuji dahil bigla-bigla na nga lang siyang nawala. Pero dito guys, makikita natin na kasama niya si Panda at magsaserve ito ng isang significant na role sa pagkikita nila. Ngayon, ang naging conclusion guys ng meeting sa gitna ng mga Simorians, ng mga Loomer, walang iba kung hindi ang panatiliin ng relasyon sa gitna ng mga Loomer at ng mga Kalian. Oo, posible daw na pwedeng magkaroon talaga ng conflict, pero hindi porke magkakaroon ng conflict ay papatayin at i-annihilate na nilang mga Kalians. Which means, kung ikikip nila ito, kakailanganin nilang gumawa ng mga countermeasures ng mga paraan para hindi mangyari ang kinatatakutan nila in a way na hindi nila kakailanganing patayin ng mga Kalians. Dahil hindi naman daw porke hindi sila inaatake ng mga Kalians, yun ang rason kung bakit merong magandang bond sa gitna nila at ng mga Loomer. Magmula pa lang ng isilang sila, magmula sa Simuria, meron na talaga silang bond na tulad nito at ikikip nila ito no matter what. Switching of scenes ay makakarating naman tayo sa Okutsu household na kung saan nag-uusap dito ang magkapatid na Tsurugi at Yuka habang galit na galit at medyo pikon pero kalmado na sinasabi ni Tsurugi na bakit daw ganun na lang ginawa ni Yuka. Hindi niya sinasabi na may masama siyang nararamdaman, na lumalala ang cancer at sumasama at sumasakit ang ulo niya araw-araw every time nagigising siya. At hindi lang yon, bigla-bigla na lamang daw nawala itong si Yuka nang hindi nagpapaalam dahil pinaplano pala nitong pumunta sa Tokyo. Pinaplano niya na siya ang lalaban kay Dabura nang hindi nagsasabi kay Tsurugi na oo, okay naman daw ang naging outcome, okay naman ang kinalabasan. Pero not just because all's well that ends well, okay na yon. Kailangan pa rin niyang mag-reflect sa kanyang mga action. Rason kung bakit nagkakaroon talaga ng masinsinang usap sa gitna ng magkapatid na ito. However, ang kanilang nanay pala ay nasa labas lamang ng room na pinag-uusapan nila, nakikinig at inaalam kung anong nangyayari sa conversation ng magkapatid na ito. At buti na lang, ang nanay nilang ito ay hindi kapareho ng nanay ni Mai at ni Maki Zenin. Mahal silang dalawa nito. Habang sinasabi na oo, hindi magandang ginawa ng dalawa. Pero habang buhay niyang itetreasure, habang buhay siyang magiging proud na anak niya ang dalawang ito. Dahil napakalaki ng naging impact ng dalawang ito, kung hindi dahil sa kanila, hindi maayos ang gulo sa Simorians at sa mga humans. Ending the conversation habang nagkakaintindihan na ng maayos ang magkapatid na Yuka at Tsurugi, na kung saan binibirot iniinis pa nga nitong si Yuka si Tsurugi na medyo parang napaka-transparent daw niya ngayon. However, switching of scenes, makakarating na tayo ngayon guys dito kay Yuji Itadori at kay Nobara Kugisaki. Dala-dala nitong si Yuji si Panda na para bang isang stuffed toy na squishy habang pinipiga-piga ito para iwasang nervyosen sa pakikipag-usap kay Kugisaki. Immediately after entering the room, inexplain agad nitong si Yuji ang dahilan kung bakit bigla-bigla na lang siyang nawala. Simply because nawala siya sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi niya na naiintindihan ng mga bagay-bagay. Natakot daw siya na makita ang lahat ng mga kaibigan niya na isa-isang namamatay habang siya
torn between the boundary ng pagiging isang cursed spirit at ng isang human tulad ng kapatid niya na si Choso. Natatakot din siya kung anong pwedeng sabihin ng ibang mga tao sa paligid niya dahil hindi nga siya tumatanda. Nabanggit din itong si Yuji Itadori na at this point, hindi din niya alam kung tama pa ba talagang ginagawa niya. Dahil sa mga panahon na ito, dapat matanda na siya o baka patay na nga dapat siya pero buhay na buhay at bata pa rin siya. At habang fini-feature ang napaka-solid na character design ngayon ni Yuji Itadori, nakamukhang kamukha niya pa rin naman ng kanyang former na design, nagbago dito ang hairstyle niya. At tulad ng nakita natin sa official chapter cover, white na nga sigurong buhok dito ni Yuji. Pero dahil nga sa nawala siya sa kanyang sarili, dahil na-lost siya sa kung anong nangyayari sa present, hindi niya na naintindihan ng mga bagay-bagay. Eventually, na-realize niya na kung hindi niya iintindihan ang present, hindi din niya maiintindihan ang past at ang future. After ng ginawa ng mga aliens, ng mga Simurians na pagtulong sa mga humans, na-realize niya ang isang bagay. Ito ang bagay na dapat ginagawa niya gamit ang kanyang abilities, gamit ang kanyang powers. All throughout this time, ito dapat ang ginagawa niya at hindi ang magmukmok. Kaya ngayon guys ay hinihingi niya ang tulong ni Nobara Kugisaki para sa gagawin nilang plano. Dito din ay makikita natin na nagsasalita itong si Panda habang sinasabi na ang pinaka-purpose daw kaya dinala siya dito ni Itadori ay para iwasan na maging awkward ang pag-uusap sa gitna ng dalawang ito. Especially since alam naman natin guys, bigla-bigla na nga lang umalis itong si Yuji at di na nagpakita kay Nobara. Nagulat naman itong si Nobara habang sinasabi kay Panda na nakakapagsalita pa rin daw pala ito kahit na napakahabang taon nang lumipas. Pero ang sagot nitong si Panda, from time to time, there are days na nakakapagsalita siya at nasa kondisyon daw siya ngayon kaya niya ito nagagawa. Pero balik tayo guys sa plano nitong si Yuji sa kung paano nila gagawin ang countermeasure. Dito ay in-state nitong si Yuji na kakailanganin niya ang tulong hindi lamang ni Nobara Kugisaki kung hindi ng kanyang brother na si Todo Aoi. Sa pamamagitan ng abilities ng tatlong ito, gagawa sila ng isang barrier. Literal na barrier na tulad ng barrier na ginagawa noon ni Master Tengen. Isang barrier na kahit wala ng mga sorcerers, magagawa pa rin nilang ma-maintain. At hindi lang yun guys, ayon dito kay Yuji sa pamamagitan ng ability nitong si Nobara, i-hammer down nila. Talagang itatatak nila sa mga current sorcerers ngayon ang kung paano talunin ng mga cursed spirit. I don't know how, kung paano nila papakinabangan yun in the future pero kasama yun sa plano nila. And since naging successful nga ang ginawa na process ng Ritual of Harmony nitong si Maru, never na ngang magkakaroon ng susunod pang generation ng mga sorcerers, which means meron silang kailangan ditong i-utilize. At yun ay ang mga physically gifted, ang mga heavenly restricted na individuals. Dahil kung wala ng mga sorcerers, ang kakailanganin nila at ang mapapagkatiwalaan na lang nila ay ang mga physically gifted na heavenly restricted na individuals na bibigyan nila ng mga cursed tools. Kaya naman itatrack down daw nila, ina-narrow down nila ang pamilya, ang kahit na anong mga branching bloodlines na kung saan nagkakaroon ng mga heavenly restricted. Which means, since alam nyo naman guys, meron na nga tayong isang hint kung sino yon. Walang iba kung hindi si Tsurugi, si Maki, si Toji. For sure, ang Zenin clan ang isa sa mga clan o baka ang mismong clan na pagfo-focusan nila dito. At ngayon pa lang guys, I will tell you, this could be foreshadowing, this could be a hint na magkakaroon ng sequel na magre-revolve sa isang individual, isang main character na heavily restricted na magkakaroon ng kanyang role sa isang era, sa isang age, sa isang generation na wala ng sorcerers at ang mapagkakatiwalaan lang niya, ang curse tool na iiwan nitong sila Yuji. Ayon din dito kay Yuji sa loob daw ng 200 or up to 300 years, most likely buhay pa rin naman daw siya. At habang nabubuhay siya, walang kahit na sinong makakaharm sa loob ng Japan o sa buong mundo since alam niyo naman guys, halimaw at nagsisilbing parang god ng verse talaga ngayon itong si Yuji. Pero paano daw after niyang mamatay? Anong gagawin nilang countermeasures? Kaya ayon dito kay Yuji, after niyang mamatay, magiging siyang isang cursed object. Dinagdag niya din, who knows, sa loob ng napakahabang taon na yon, meron silang mga hindi ina-expect na pwedeng mangyari. Tulad nga ngayon, bigla na lamang nag-appear mga aliens na hindi nila inaasahan. And at some point, kung sakaling kailanganin talaga nila ang cursed energy, ang cursed
techniques. Kahit na wala ng sorcerers sa panahon na yon, there is also another option, another way para maka-acquire ng cursed energy. At yon ay ang pagkain ng cursed objects. Habang fini-feature dito guys ang natitirang final finger ni Sukuna, na para bang may gustong ipahiwatig dito si Gege Akutami, na sinagot at niresponda naman itong si Nobara na hindi daw lahat ng individuals walang sense of hygiene tulad niya, na basta-basta na lamang kumakain ng finger ng kung sino. At alam ko din guys, napakarami sa inyong magtatanong, nasaan na ngayon si Megumi Fushiguro? Na hindi dito nabanggit guys kung nasaan siya. Pero one of the dialogues na binitawan nitong si Yuji Itadori, nahihirapan silang mag-formulate ng plano ngayon. Pero kung sana nandito lang si Megumi, magiging madali lang sana ito. No hints, no clues kung nasaan siya ngayon. At sa sumunod na panel guys ay makikita natin kung paano dito nabanggit ng buong mundo na nagbalik na ang demon na si Gojo Satoru. Ayon sa balita na mapapanood nilang lahat sa television, ang nangyari daw before, 69 years ago na napakatinding laban sa loob ng Shinjuku ay nagte-take place ulit ngayon at ang Gojo Satoru, ang demon na halimaw na napakalakas na sorcerer na nakita nila before ay nagbabalik ngayon sa Tokyo. At lilinawin ko agad dito pa lang guys, hindi talaga ito si Gojo. Inaakala nila na ang alien na si Dabura ay si Gojo Satoru at nag-take form lang ito ng isang alien para pigilan ulit si Mahoraga ngayon. So I think, ang ginawa nilang filming, ang ginawa na pag-live broadcast noon ni Meimei, nakita yun ng lahat ng tao. Kaya kilala nila ngayon si Gojo Satoru at kilala din nila itong si Mahoraga. And since nangyari ulit ang laban, nakilala nila si Mahoraga, inaakala nila na ito ay si Gojo ulit na nag-take form ng itsura ni Dabura para pigilan ulit si Mahoraga at iligtas ang buong humanity. By this way, mapagbumukha nilang mabait ang mga aliens. It will be a win-to-win situation. At tulad ni Meimei noon na ginagamit ang mga crows para mag-serve as para bang cameraman sa loob ng battlefield, ang mga bata ngayon na hindi natin alam kung anak ba ni Meimei at ni Wiwi, kung saan ba ito nanggaling at sa kung paanong paraan, ang lahat ng mga batang ito ay kaya ding gawin ang ginawa noon ni Meimei. Nag-serve sila as mga cameraman gamit ang mga crows. Then as for the final pages, makikita natin dito na may konting interaction sa gitna ng mga aliens ng mga Simurians, ni Dabura, ni Jabaloma, ni Usami at ng magkapatid na Tsurugi at nitong si Yuka. Nagkaroon sila ng konting conversation lang tungkol sa normal na buhay sa loob ng Earth. Napakarami pang konting chit-chats and eventually by the end of this chapter ay makikita natin na break nila ang fourth wall habang isinasama sa conversation at tinatanong mismo ang mga readers tungkol sa pinag-uusapan ng babaeng ito na nakaklose ni Dabura at nitong si Yuka Okutsu. And that is how this chapter and this series, this spin-off ng Jujutsu Kaisen Modulo ends. What do you think of this ending guys? Satisfied ba kayo or hindi? But don't worry, magkakaroon pa tayo ng full chapter review this coming weekends. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the updated Weeb and I will see you guys on the next one.